Sa bayan ng Laguna ay may magkaibigan mula pa pagkabata. Hindi naman sila swel, medyo may pagka-adventurous lang. Pag may naisipan ay gagawin. Halos magkapitbahay lang kasi ang mga ito. Sa may subdivision si Carla at nasa residential rights naman si Mayet. Hindi naman naging hadlang ang pagkakaiba nila ng estado sa buhay. Kahit hindi naman kasi mayaman si Mayet, sinikap ng mga magulang nito na sa private school ipasok mula kinder hanggang sa ngayong high school na ito. Dito sila nagkakilala ni Carla. Ang nakakatuwa sa kanila, pareho silang maganda, matangkad at maputi. Sa edad na 14 ay pareho silang wala pang naging boyfriend. Ang hindi alam ng lahat, ang dalawang batang ito ay may itinatagong libro na napulot nila ilang buwan na ang nakaraan. Halos lahat kasi na kalokohan ay nagawa na nila hanggang sa napulot nila ang librong ito. At ito na ngayon ang madalas nilang pinag-uusapan. Naghihintay lang sila ng magandang pagkakataon. Inaabangan ni Carla sa gate ng eskwelahan si Mayet. Nang dumating ito, agad niyang nilapitan at binulungan. Tinanong niya ito kung may pagkakataon na daw ba. Sumagot naman si Mayet na wala at walang lakad ang kanyang magulang sa buong linggo. Naipadyak ni Carla ang paa sa sahig. Ganon din daw ang parents niya. Wala ding lakad. Atat na ang dalawa na gawin anuman ang nasa libro. Magkasabay na pumasok ang dalawa sa classroom. Pagdating sa klase, sila din ang laging nangunguna. Pero kahit kailan ay hindi sila nagpapaligsahan. Masayang naghahapunan sa bahay nila Carla kasama ang mga magulang. Nang nagring ang kanilang cellphone. Sa kabilang linya ay ang kapatid ito ng mama niya. Tiyahin niya at sinabing may sakit ang lola nito at hinahanap ang mama niya. Napatingin ang mama ni Carla sa kanya. Sinabi nito kung sasama daw ito sa bahay ng lola niya. Umiling naman agad si Carla. Nasa isip niya na mukhang aalis ang parents niya. Itinago na lamang ni Carla ang kanyang mga ngiti habang nagliligpit ang mga ito paalis. Pinagbilinan pa si Carla na huwag magbukas ng pintuan kahit sino ang kumatok. Tawagan daw muna sila. Tumango naman si Carla. Pababa pa lang ng hagdan, ang mga magulang ay tinawagan na nito si Mayet at sinabing pumunta sa bahay nila at wala ang mga magulang niya. Pasigaw pa niya nitong sinabi na huwag kalimutan ang libro. 8:00 ng gabi, makikitang naglalakad si Mayet sa subdivision nila Carla. May daladala itong libro, pasipol-sipol, hanggang sa kumatok ito sa pintuan nila Carla. Excited naman si Carla. Sinabi nitong madaling araw pa ang balik ng mga magulang niya, kaya mahaba pa daw ang oras nila. Agad silang pumasok sa kwarto ni Carla, nagtirik ng itim na kandila, pabilog. Napangiti naman si Mayet at sinabi nitong handang-handa daw talaga si Carla. Hanggang sa binuksan nila ang libro at binasa ito. Libro ito kung paano mo iimbitahan at sambahin ang mga demonyo. Isa itong libro para sa ritual. Nagkatinginan ang dalawa. Tinanong ni Carla si Mayet kung itutuloy daw ba nila. Sumagot naman si Mayet, ano pa, at itinago niya ang libro ng ilang buwan kung hindi. Nakalagay sa libro na susundin nila ang nakalagay na instruction. Nakalagay din sa libro na pag nasimulan nila ay hindi na pwedeng umatras. Nakalagay din na pag nasimulan na nila at hindi nila ito tapusin ay para na rin daw nitong tinapos ang buong libro. Tiningnan ulit ni Carla si Mayet. Tumango ito. Kumuha ng 2 shades si Carla at ibinigay kay Mayet ang isa. Dapat kasi ay madilim na madilim ang paligid pero may nakasinding kandila. Isinuot naman ni Mayet ang shades. Nagsimula na ngang magbasa si Carla. Inimbitahan nito si Lucifer at sinabing magpakita lang ito ay susundin nito ang lahat ng utos. Tinawag pa niya itong hari ng mundo. Nabasa din ni Carla na magkakaroon ng kapangyarihan ang kanilang mga kamay kapalit ng pagpupuri kay Lucifer. Nasa libro din nakalagay na magpakita lang si Lucifer ay ikakalat nila
ang kapangyarihan nito sa buong sanlibutan. Humangin ng malamig sa kwarto ni Carla. Tuloy-tuloy ang pagbasa ni Carla. Paulit-ulit niyang sinasambit na ipagkaloob daw sa kanila ang kapangyarihang itim at pupurihin daw nila ito habang buhay. Hindi na napigilan pa si Carla, lalong napabilis ang pagbasa nito. Tinawag niyang hari ng kadiliman, pagbigyan ang kanilang kahilingan. Palakas ng palakas ang hangin sa loob ng kwarto nito hanggang sa umangat na ang libro at kusa itong nagbubukas bawat pahina. Sinusundan na lamang ito ng pagbabasa ni Carla. Biglang bumitaw si Mayet sa mga kamay ni Carla at nagsabing tama na, hindi na niya kaya. Sobrang natatakot na ito. Nagsabi din si Carla na natatakot na din siya. Pero ang hangin sa kwarto ni Carla ay hindi tumitigil. Palakas ito ng palakas. Umiiyak si Mayet. Sinabi nito kay Carla na maganda lang pala pakinggan ang black magic. Pero nakakatakot pala ito. Nagpaalam ito na uuwi. Todo naman ang pakiusap ni Carla na doon na ito matulog at natatakot siya. Umayaw si Mayet. Pakiramdam niya kasi ay may mangyayaring hindi maganda. Naglalakad na ito palabas nang hinabol ito ni Carla. Iniabot ang libro dito. Iniyawan na ito ni Mayet. Sinabi niyang siya na ang bagahalang magtago nun. Bumalik si Carla sa kwarto niya at iniligpit lahat ang kalat nila ni Mayet. Nagkalat na mga kandilang itim. Tinago niya ang libro sa ilalim ng kanyang mga damit. Maya-maya lang ay nagring ang kanyang cellphone. Ang caller ay si Mayet. Tiningnan niya ang oras. 2:00 ito ng madaling araw. Iyak ng iyak ang boses ni Mayet. Hindi ito nakakapagsalita ng tuwid. Sinabi nito kay Carla na mag-ingat ito at baka mangyari kay Carla ang nangyari sa kanya. Tinanong naman ni Carla dito kung ano ang nangyari. Wala na itong narinig mula sa kabilang linya hanggang sa may kumatok sa kanyang pintuan at boses ng kanyang mga magulang. Pinagbuksan niya ito. Yumakap siya sa mga ito. Matutulog na siya nang nanaginip siya na may sumusunod kay Mayet. Nang lumabas ito ng kanilang bahay at pinatay ito sa sakal. Ang katawan nito ay nasa tabi ng kalsada. Malinaw na malinaw sa kanyang paningin ang lugar. Bumangon ito, punong-puno ng pawis. Tumakbo ito sa kwarto ng mga magulang niya at nakiusap na doon muna siya matutulog. Pumagitna siya sa mama at papa niya. Sinabi ng papa niya, huwag mag-alala at panaginip lang naman ang tungkol kay Mayet. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Hindi niya naman sinabi na kaya siya makitulog ay dahil na naginip siya tungkol kay Mayet. Niyakap siya ng mga magulang niya. Habang nakahiga ay iba ang pakiramdam niya. Dinayal niya ng sikreto ang phone number ng mga magulang niya at nag-vibrate din naman ang cellphone na nakapatong sa bedside table. Tiningnan niya ito. Number nga niya ang tumatawag. Ang pangalan na nakasave ay Carla. Sa phone ng papa niya ay baby ang nakasave doon. Tinitigan niya ang mga magulang niya. Sila naman ito. Binaliwala niya lang at baka dala iyon ng lahat ng nangyari kanina sa kanila ni Mayet. Nagising siya ng masyadong maaga at wala na ang mga magulang niya sa higaan. Pumunta siya ng kusina nang marinig niya ang boses ng mga ito mula sa kanyang kwarto. Nag-uusap ang mga ito, may hinahanap. Halos nag-aaway na ang boses ng mga ito. Naririnig niyang kailangan ng mapasakamay ng mga ito. Pinagpapawisan na si Carla. Idinikit pa niya ang mga tenga sa dingding at dinig na dinig niya. Sinabi ng papa niya na kung sigurado daw ba ito na wala ang libro kay Mayet. Sumagot naman ng mama niya na wala. Hindi na makakilos si Carla. Nagtataka siya bakit hinahanap ng mga magulang niya ang libro. Sigurado siya na ang pinag-uusapan ng mga ito ay ang libro na napulot nila ni Mayet sa basurahan. Libro ng demonyo. Nagulat siya nang bigla siyang tinapik ng papa niya. Sinabi nitong ilabas na ang libro kung ayaw nitong magaya siya kay Mayet.
Nagmaang-maangan si Carla. Sinabi niyang, anong libro? Humalakhak ang papa niya, palakas ng palakas, at naging iba ang anyo nito. Nagmukha itong demonyo. Kung ganun, ang nakasama niya kagabi ay hindi niya totoong magulang. Sumigaw ng malakas ang mukhang demonyo na ilabas na ang libro at kailangang tapusin ang ritual. Hindi kasi ito natapos kagabi ni Carla at ni Mayet. Nagtatakbo palabas si Carla, ngunit nagsara ang mga pintuan nito at hindi niya kayang buksan. Biglang lumabas naman ang babae mula sa kanyang kwarto. Hawak-hawak nito ang libro. Napangiti ang lalaking mukhang demonyo. Sinabi sa babae na buksan ang pahina kung saan nagtapos si Carla kagabi at kailangang tapusin iyon. Binuksan ng babae ang pahina at itinutok iyon kay Carla. Hindi na niya iyon tiningnan. Ayaw niya itong basahin. Nag-angatan ang upuan at lamesa sa sala nila Carla. Sinigawan siya ng lalaki na basahin ito. Umayaw si Carla. Piping nagdasal si Carla ng taimtim. Hindi niya pwede idilat ang kanyang mga mata. Sa sandaling idilat niya ito, mababasa niya ang pahina ng libro. Umangat ang lamesa, papunta ito sa direksyon ni Carla. Nang mabilis, nasa isip ni Carla ay katapusan na niya. Nagdasal siya ng nagdasal at humingi ng tawad sa ginawa nila ni Mayet. Nang biglang bumukas ang pinto, mga magulang ni Carla kasama si Mayet. May malaking bandage ang liig ni Mayet. Paglingon nilang lahat ay wala na ang dalawang matanda kasama ang libro. Sinabi ni Mayet na habang naglalakad siya ay biglang sumulpot ang dalawang matanda. Hinahanap ang libro. Sinakal siya ng mga ito nang hindi niya mailabas ang libro. Binitawan lang siya ng mga ito nang sinabi niyang iniwan niya ito kay Carla. Hindi naman pinagalitan si Carla ng mga magulang niya. Huwag na huwag daw uulitin. Habang sa kabilang bayan ay may namamasurang bata. Habang nagkakalkal ito ay nakalkal itong itim na libro at agad na umuwi. Ibinigay niya ito sa kanyang ate na isang estudyante. Sa hindi kalayuan ay dalawang matanda na katanaw sa bahay nila na masayang masaya. Ate Marge, ang kwentong ito ay parang naging alamat na sa lugar namin. Ginagawang biro ng iba, pero ang iba ay seryoso. Halos lahat ay takot na magkaroon ng panganay na anak na lalaki. Kaya pag lalaki, ang unang anak ay nagiging tampulan ito ng tukso. Sa bayan ng Leyte ay may isang mag-asawa na sinasabi nilang isinumpa. Isang baryo lang ang kinalakihan ni Jason at ni Karing. Nasa bukid sila nang biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kasabay na kulog at kidlat. Sabi ni Jason, magpatila lang sila ng ulan bago bumaba sa bukid at maaga pa naman. Sa kasamaang palad ay parang walang planong tumigil ang ulan. Mag-alas 7 na ng gabi. Napilitan sina Jason at Karing na umuwi sa kalakasan ng ulan. Habang naglalakad ang mag-asawa ay napansin nilang iba na ang daanan na kanilang dinadaanan. Imposible namang magkamali sila. Halos araw-araw nasa bukid sila. Nagkapit kamay ang dalawa. Nagkatinginan sila. Ibang direksyon na talaga ang nilalakaran nila. Basang-basa na ang dalawa. Tumigil sila at nag-usap na baliktarin ang kanilang mga damit. Yan din kasi ang kasabihan na kapag ikaw ay naliligaw, baliktarin lang ang damit. Ngunit wala itong epekto sa mag-asawa. Patuloy sila sa paglalakad. Nang may nakita silang liwanag, para itong ilaw, hindi naman flashlight. Papasalubong ito sa kanila. Tumigil sila sa paglakad. Hinintay na lamang kung sino man ang taong may dalang ilaw. Isa itong matandang babae. Tumingin ito sa kanila at nagsabing kung kailangan nila ng tulong ay tutulungan nito sila sa isang kondisyon. Nagtanong naman ang mag-asawa kung anong kondisyon. Sinabi nitong ibibigay nila ang unang magiging anak na lalaki. Nag-oo naman si Jason sa buong akala na biro lang ang lahat. Nasa isipan ni Jason na baka patay na ang matandang ito bago sila magkaanak.
O kaya saan naman nila hahanapin ang matanda kung magkaanak sila? Pag oo ni Jason ay sinabi lang ng matanda na kumaliwa sila at makikita na nila ang daan. Nagulat naman ang dalawa na tama nga ang sinabi ng matandang babae. Pagkatapos maligo ni Karing ay kinausap niya ng diretso si Jason. Sinabing bakit ito pumayag sa sinabi ng matanda na ang unang anak nitong lalaki ay ibigay sa kanya. Sagot naman ni Jason na matanda ng babae. Baka bago sila magkaanak ng lalaki ay wala na ito. At wag daw mag-alala kasi nagbibiro lang ang matanda. Naisip din naman ni Karing na ang ganong kwento ay sa comics lang nababasa. Hiling na may kapalit. Balik sa normal ang mag-asawa. Naging masagana ang ani ng mga ito. Nakakaipon na sila ng pera. Tama nga ang sinabi ng kanilang mga magulang na nasa lupa ang pera. Habang nasa igaan ay nag-uusap ang mag-asawa na pwede na silang mag-anak. Napangiti naman si Karing. Matagal na kasi niyang gustong magkaanak. Sinunod niya lang ang sinabi ni Jason na mag-ipon muna sila. Pagkalipas ng 2 buwan ay masayang umuwi si Karing galing sa klinik ng baryo. Buntis ito ng 1 buwan. Masaya niyang sinalubong ang asawa at sinabi ang magandang balita. Hindi na rin sila pumupunta sa bukid. Kumuha na lamang sila ng tagabantay. Habang masaya silang naghahapunan nang may kumatok sa kanilang pintuan. Agad-agad naman itong binuksan ni Jason at nagulat ito. Ang matandang babae ang nasa pintuan. Saka pa lamang nag-flashback sa kanya ang nangyari 4 na taon na ang nakaraan. Walang nabago sa mukha ng matanda ni hindi man lang nadagdagan ang mga wrinkles nito. Pinapasok ito ni Jason bilang paggalang. Hindi pumasok ang matanda. Sinabi lang nito ang kanilang usapan at umalis na. Namutla si Jason na bumalik sa lamesa. Hindi na ito kumain. Sinabi niya kay Karing na ang matanda ang kumatok at pinapaalala sa kanila ang kanilang usapan. Magmula noon ay wala ng katahimikan ang dalawa hanggang sa naisipan ng dalawa na pumunta sa albularyong kilala nila. Nadadaanan ang bahay nito kapag pumunta sa bukid at madalas nila itong dalhan ng isda kasi mag-isa na lamang ito. Sinabi nila ang lahat-lahat sa lalaking albularyo. Nagsimula na itong magtawas kay Karing at malungkot ang mukha nito nang tumingin kay Jason. Malakas daw ang matanda. Isa itong mangkukulam na may sanib ng demonyo. Sinabi ng albularyo na kung hindi nila kayang mawala ang anak nila ay dalhin agad nila ito sa simbahan bago sumapit ang edad na 5 taon. Dahil sa birthday ng 5 taon ay kukunin na ito ng mangkukulam na matandang babae. Naghahanap daw kasi ito ng tagapagmana ng kanyang kapangyarihang itim. Nanganak na nga si Karing, isang lalaki. Sa bahay lang ito nanganak. Pagkaalis ng hilot ay biglang sumulpot ang matandang mangkukulam at nakangiti ito. Ipinaalala ulit nito ang usapan nila. Gaya ng dati ay walang sagot ang mag-asawa. Matuling lumipas ang mga taon at nag-birthday na nga ang anak ni Jason at Karing. 4 na taong gulang na ito ngayon. Bago sumapit ang 5 kaarawan ay makikita ang mag-asawa na dala-dala ang bata at gamit nito papunta sa simbahan. Nakausap na nila ang pare bago ito mag-birthday at pumayag naman ang pare. Kukunin nila ang bata pagsapit ng 18 taong kaarawan. Pag-uwi ng mag-asawa ay laking gulat nila nang madatnan sa loob ng bahay ang matanda. Galit na galit ito. Sinabi ni Jason na hindi pwede ang gusto niya. Matagal na rin silang naghihintay na magkaanak. Pinaalis ito ni Jason. Naglakad ang matanda palabas at nagsabing ang batang iyon ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Nagulat naman ang mag-asawa sa sinabi nito. Narinig na lamang nila ang isang malakas na halakak habang ito ay papalayo. Hindi nila binaliwala ang sinabi ng matanda. Lagi itong nasa isip nila. Naalala din nila ang sinabi ng albularyo nilang kaibigan na hintayin ang 18 years
bago nila ito kunin sa simbahan. Lagi din naman nila itong nakikita. Nadadalaw nila ito anumang oras. Mabilis ang panahon. Hindi na nila nakita pa ulit ang matanda. Mula nang madatnan nila ito sa bahay nila na galit na galit. Araw ng 18 kaarawan ng anak nila. Kinabukasan ay sinundo nila ito. Masaya ang lahat. Unang gabi nila ito sa bahay na kompleto. Hindi naman lingid sa kaalaman ng kanilang anak kung bakit kailangang sa simbahan ito lumaki. Dahil ito nga daw ay isinumpa. Masipag ang anak nila, parang walang itong kapaguran at sanay sa trabahong bahay, maging sa kanilang negosyo. Ito na ngayon ang kanilang driver sa pagde-deliver ng kanilang ani na mais at kamote. Umaga pa ay nagkakarga na ng mga gulay ang mag-ama para i-deliver ito sa bayan. Nagmamaneho ang anak nito nang mapansin nito na walang preno ang truck. Kitang-kita ni Jason ang kalituhan sa mukha ng anak. Ang tanging nagawa na lamang niya ay yakapin ito. Pagulong-gulong ang kanilang truck. Ngunit hindi binitawan ni Jason ang anak. Lalo pa niya itong niyakap ng mahigpit. Hanggang sa balita na lamang ang nakarating kay Karing. Wala na si Jason. Pero nailigtas nito ang kanilang anak. Tanging iyak na lamang ang nagawa ni Karing. Tahimik itong nagpapasalamat kay Jason at iniligtas nito ang kanilang anak. Nagtagumpay ang matanda. Hanggang sa namatay na lamang si Karing ay wala na itong sinabi kung nagpakita pa ulit ang matanda Ate Marge. Pero ang kwentong iyan ay hindi na nawawala sa lugar namin ngayon.